Hi guys! For today's video ay gagawa po ako ng baon for my asawa kasi he's back to work na. Simula talaga ng mag-asawa ko, struggle na sa akin everyday yung pag-iisip ng uulamin naming dalawa, lalong-lalo pa pag may work siya at magdadala siya ng baon. Mahirap talagang mag-isip. Especially for me na hindi pa talaga ako marunong magluto. So, prito-prito lang talaga ako. Pero luckily, ay masusurvive ko na naman ang araw na ito dahil may nakita pa akong talong na natira sa ref namin. So, isang pirasong talong lang at ginayat-gayat ko lang siya ng maninipis. And then, nilagyan ko lang siya ng pagkadaming pepper, black pepper. So, pinaliguan ko lang po talaga siya ng black pepper para masarap. At saka request po yan ng aking asawa. So, ayan. Make sure ko lang na lahat, bawat piece ay magkaroon ng maraming pepper. So, after nyan po ay nilagyan ko lang din ng asin, pampalasa. So, tansya-tansya lang lahat na wag naman maging maalat. Basta meron lang lasa yung bawat isa niyan. So, after po niyan, nagpainit lang din ako ng mantika sa aking mahiwagang kawali. And, after po niyan, nung mainit na, nagluto muna ako ng 2 pirasong chorizo. So, this chorizo po is authentic from Cebu. So, 2 piraso lang kasi yun lang daw yung kayang ubusin ng aking asawa. So, hintay ko lang siya na maluto. Tsaka, yung maganda po sa chorizo na to is hindi po plastic yung ginamit sa kanya. Yung pambalot niya. Ano po talaga siya? Yung parte ng baboy ba? Yung sa loob ng, ano ba tawag doon? Basta, galing sa loob ng baboy. Tapos after ilang minutes, naluto na rin po yung longganisa. Madali lang naman siyang maluto. At saka sobrang sarap. And after po nyan, sinunod ko na ding prituhin yung mga talong na ginayat ko kanina at minarinate sa asin and paminta. So, ayan. Pinito ko lang siya isa-isa. May napansin lang pala ako. Pag nagluluto pala ako ng talong, parang ang bilis niyang mag-sip ng mantika. Ano ba yun? Parang ang bilis maubos ng mantika pag talong yung niluluto, lalo na pag tortang talong. Hindi ko alam kung ganun ba talaga. Pero parang napapansin ko ganun. So, medyo luto na yung first batch. Kaya sinunod ko na din po yung remaining na mga talong na natira. And then, hinintay ko lang na maluto lahat. Tapos nilagyan ko pa nga siya ng konting mantika kasi parang nabawasan yung mantika. Tapos yung sa itaas na part, parang hindi siya naaabot ng mantikang pinaglagay ko. So, ayan nga, luto na siya. Hinintay na lang na maluto itong 2 batch. And then, after nyan, ginagayat ko lang din po yung chorizo. At inilagay ko sa baon niya. So, talong po yung sa ilalim and then chorizo. And, yun na, na-survive ko po ang araw na ito sa baon ng aking asawa.